Usapin ang ating po pagsunod sa ating Panginoon. Ganon din po si Pastor. Kaya tayo panalangin sa bawat isa. Sapagkat yung lahat ng buwan po siya. Kaya dapat makita natin maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano. So kung tayo mabuhay sa nakaraan, forget ka pa. Kung tayo paikutin, huwag ipaandarin, huwag tayo ibilang ko ng ating mga buhay sa karanasan. Faith is now. Faith is now. We must examine ourselves whether we are in the faith or not. Faith is now. Maaari matagumpay ka noong nakaraang buwan, nakaraang linggo. Kaya ang usapin niyo ngayon, for faith is now. Ang basihan ng Diyos, yung ating kalagayan sa kasalukuyan. Kaya huwag tayong pumayag. Na tayo po ay hindi lumagay sa kalagayan. Anumang oras dumating ang Panginoon, tayo po ay quality. Kapahala ng malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Without holiness, no one can see the Lord. Mapura na sa puso at isip natin yung mga negatibong mga kaisipan na laging naglalaro sa isip natin na binabato ng Diablo. Na ayaw niya tayong mag-breakthrough, ayaw niya tayong mag-level up sa ating pong pananampalataya. At gusto niya maging the same as usual tayo, katulad at kapares pa rin ang dati. Wala pong plano ang Diyos na maging buhay niya sa mga Kristiyano at mga anak niya. Ganun. Amen? Amen? Kaya po, tinayo niya yung church. Sabi niya, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell will not prevail against it. Church. Blood bought ready. Hindi na pumalaga. Marami tayong mapula na kapitasa. Maraming pagbagay na dapat ayun sa buhay natin ang mahalaga. May Diyos na eksperto na tayo nakita yung patibay at matatag at matagumpay. Palakpakan natin ang parang, He is our master builder! Expert builder! Nagkasama ka sa kamay niya, purihin ang Panginoon. Pagaluin mo siya. Kaya mo trabahuin yung buhay mo, purihin ang papahiya ang Diablo sa buhay mo. Kaya naman kamay dito. Kasi kung mahusay pagaling ka, alam mo na ang lahat ng bagay, ano karangalan ng Diyos niya. Nakaya mo pala ang bagay na yun, wala siya. Pero sabi ng Bible, apart from Him, we can do nothing. It's not by might or by power, but by the Spirit of God, says the Lord. Kaintindihan po natin. Hindi po galit si Pastor. Galit po ako sa Diablo. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Let's go into chapter 1. Simple lang po itong live. Huwag naman tayo maging time conscious kasi ilang oras na lang. Pero mahalaga maunawaan natin. Mahalagang bagay. Napakaganda po nung ginawa ng Lord sa ating pong joint fellowship ng mga kabataan at mga nanay at tatay. Nagsama-sama po yung mga anak at mga magulang. Hindi po ba maganda yun? Para lalo pa tayo maging close sa bawat isa, lalo pa tayo maging matibay, matatag yung ating po pagiging magkapatiran at isang pamilya sa ministeryo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka naman mentor dito eh. Hindi ka bisita. Amen? Amen? Tayo lahat ay mga anak ng Diyos, mga kapatid sa Panginoon, isang pamilya sa ministeryo. Yung ito, palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Tingnan po po kung makikita natin yung gusto may pabot mo. Verse 26, chapter 1, verse 26. O pwede po ko yan. hanggang
Verse 29. For ye, sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawa. Sino tinawag ng Lord dito? Patingin po pag-hati. Yung dati tayo yung sinasamba natin rebulto, sinaya tayo ng maling aral at turo ng mga religyoso. Dahil mali yung aral at turo ng ating natanggap, ay mali yung ating buhay. Problema tayo ng marami, sakit ang ulo ng Diyos. Pero tayo ay kinahabagan ng bay, inulat niya yung kamay niya, inabot niya tayo ng salita niya, nagpadala siya ng mga lingkod niya, para tayo makarinig ng totoong aral na ang sabi, the truth will set us free. Amen? Amen? Ang sabi dito, sapagkat basta ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag. For you see, sa English siguro mas maganda, for you see your calling. Sabi mo sa katabi mo, tumawag sa'yo, hindi tao. Pumili sa'yo, hindi tao. At Diyos. At yan yung puso sinasabi ni Paul. For you see your calling, brethren, mga kapatid. How that not many wise men after the flesh. Hindi tayo edukado, hindi tayo professional, wala naman tayo mataas sa pinag-aralan. Yung iba sa atin, meron siguro, pero marami sa atin, hindi ba? Not many mighty, hindi tayo makapangyarihan. Wala tayong ganung katangian. Totoo nga, sakit tayo ng ulo ng marami. Pinoproblema tayo ng marami kasi magulo yung buhay natin, pasaway tayo, makasalanan tayo. Not many noble are called. Verse 28, 27, 28. But God has chosen the world. But God has chosen the foolish things of the world. Yung sa tingin nila, mangmang tayo. Na kung sila pipili sa atin, hindi tayo pipili, i-reject nila tayo. Pero salamat sa Diyos. Hindi tao pumili sa atin ang Diyos. Amen. Wala natin mga kamay para pumalaki, para maparangan. Kung pinili ng Diyos sa mga bagay na kamangmangan ang sanlibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong. Tapo ba rito? At pinili ng Diyos sa mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang mga bagay na malalakas. Hindi mo ba dapat ipagmalaki ang Diyos? Napakarami dapat piliin, maraming accomplishment, maraming pinagtapusan, maraming abilidad, maraming talento. Pero tayo pa pinili ng Diyos. Tama pa rin mo. Hindi mo ba dapat siya pagmalaki ng ating mga buhay? Hindi ba dapat siya palakpakan? Ako pwede ka na mo sa lumon ng panahal para sa kakangalan ng Diyos. What is a man that you are mindful of him? Sino ba tao para mahalin mo na saktan at ganap? Iwan mo langit panaog sa lupa. Wala lang ba kami pagmamalaki kundi kami pinakasalanan, matigas yung ulo, reklamador. Ayaw natin papakilaman yung sarili natin. Gusto natin tayo masusunod. Kinokorek tayo, ayaw natin pa ko. Pero instead, nakapagal Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, eksperto ang Diyos para ayusin niya yung buhay natin. Tinawag niya tayo, hindi dahil tayo mahusay at magaling. Tinawag niya tayo para ayusin yung buhay natin, para sa pamamagitan niya ay maparagalan ang kanyang akala sa magitan ng ating buhay. Amen? Amen? Yan ang sabi nito. Verse 28. At ang mga bagay na mababa ng sanlibutan at ang mga bagay na hinamang ang pinili ng Diyos, oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga. Verse 29.
upang walang laman na magpuri sa harapan ng Diyos. Para hindi mo ipagmalaki na mahusay ako, magaling ako, talento ako, marami kong diploma, mataas ang wala kang pwede ipagmalaki. Hallelujah! Pinibigay mga bangmang upang ipagmalaki natin na dahil sa Diyos nagkaganito ako. Kapagkat wala siya, wala tayo magagawa. Grasya niya lang yan. Kaya sabi ni Paul, everyone, whosoever want to boast, let him boast of the Lord. Kaya sinabi ni Paul, inari kong kalugihan ang lahat. Makamtan ko lang si Kristo. Di po ba kamamangha tayo sa Diyos? Di ba kayo namamangha sa Diyos? Nireject tayo ng tao, pinili tayo ng Diyos, pinahalagahan tayo. Sabi mo sa katabi, kaya nakil ng Diablo sa iyo eh. Kaya gusto ng Diablo, mag-backslide ka eh. Kaya tamang kami dito ba? Kung siguro, nalalayo sa isip natin, bakit si Pastor ganito magtulot sa mga aral? Kasi ito naman yung totoo eh. I-reject natin kung mali tinuturo ko, pero kung tama, yakapin natin, ipaglabay-apply natin sa buhay natin. Hallelujah! Para maparangalan ng Diyos. May tama ba rito? Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, master builder ang Panginoon. Hindi na mahalaga kung marami kang kakulangan, kapintasan. May tama ba rito? Ang mahalaga, pag nakarating ka sa kamay ng Diyos, payagan mo siya, trabahuin ang buhay mo, makakarating ka sa testing mo, at layunin ang Diyos sa buhay mo. At yung pinag-aralan mo, amen? Jesus is the wisdom of God. Amen. Kaya niya pinili yung mga mamang sa mundong ito para ipaya yung marunong. Amen. Sapagkat ang kanunungan ng mundong ito ay kamangmangan sa Diyos. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pakita niyo. 1 Samuel chapter 22. Alam naman natin ni si David. Alam siya ni David. Siya inuusik ni Saul. Kasi puno na pride to si Saul eh. Wala na sa will ng Lord. Amen. Yung sinisigaw ng mga takaw na libo-libo ang pinatay ni Saul, pero 10,000 pinatay ni David. Amen. Amen. Napuno siya ng insecurity. 1 Samuel chapter 22. Pero si David, ano eh, talagang God, man of God's own heart talaga si David eh. Grabe yung pagkahalang niya, wala na sa will ng Lord si Saul, pero dahil siya pa rin yung nakaupo sa trono, pero dinalang na respeto pa rin niya. At doon sa, sabi mo, cave of Adullam. Dito siya hinubog ng Panginoon. 1 Samuel chapter 22 verse 1. Sino naiinit natin sa mga ay maganda. Itong klase ministry natin, amen, hindi tayo uwi ng gutom para mahilo tayo sa daan. Lagi po mayroong iyaya ang Panginoon sa ating mga tuman. Amen? Meron tayong fellowship, amen, sa gawain at meron din tayong eating fellowship. Ano pa ka natin ng Panginoon? Sa ibang ministry, pagkatapos ng gawain, umuwian na. Pero dito, lahat ng parang gagawin natin para ma-enjoy natin ang ating pagiging Kristiyano. Palapakan natin ang Panginoon. Umalis nga si David doon at tumakas sa yungib ng Adullam, yungib, weba. At nang mabalitaan ng kanyang mga kapatid at ng sambahayan ng kanyang ama, kanilang nilusong siya doon, pinuntahan si David. Verse 2. At bawat isa sa napipigati, grabe yung mga nag-join kay David, mga napipigati. Ano yung napipigati sa bababaw ng Tagalog? Yung mga distress. Yung puno ng kapighatian, kalungkutan, yung puno ng kabiguan sa buhay. Eh, malang punta kay David. At bawat isa sa may utang, ayan, grabe. Yung mga bago sa utang.
Siguro hindi mo magiging ikapulo kanya pagod sa utang. Eh, yan yung pumunta kay David. Ano? Sinamahan siya doon sa kuweba ng Adulam. Bawat isa na may kalumpayan, puno ng kalungkutan, puno ng hapis, puno ng self, yung habag sa sarili, self-pity. Ay nakipisan sa kanya at siya'y naging punong kawal nila at nagkaroon siya ng may 400 tao. Yung nag-join kay David, puro problematic, mga baon sa utang, puno ng kalungkutan, kabiguan. Hello, wala kang bagay na po pwede mong tumuka sa puso mo para sila involve sa iyong ministry, sa iyong gawain. Ito mo ba ito? Ayan yung mga katangian nila. 400. Hindi pero sakit ng ulo ni David, no? Para ma-erase up mo yung mga taong ganito yung buhay. Pataraan ko. Makikita niya kung ano yung buhay ng leader. Eh kung gano'n kaya yung tayo, no? Yung lahat ng mga narito ganyan yung buhay. Sa ulo ng leader, di ba? Pero alam niyo, yun ang habag at biyaya ng Panginoon. Yung 400 na ito na puro mga maraming kakulangan, kapintasan, maraming problema sa buhay, puno ng kapighatian, puno ng utang, puno ng kabiguan, kalungkutan, parang wala nang pag-asa sa buhay. Ito yung dumating kay David. At alam niya, na-raise up ni David ang mga taong ito, naging mighty man. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Naging pantirigman, mga mighty warrior. Na hindi na malaga kung anong kakulangan mo, kung anong problema mo, pagit yung buhay mo, kinawawa ka ng diablo. Ang mahalaga, may Diyos na pwede mag-raise up sa'yo. May mga leaders siya na binigyan ng grasya para tayo ayusin. Pagalawin mo lang ang Diyos. Huwag ka na magreklamo bago sa nakikita mo. Huwag ka na makinig sa layin ng diablo. Makinig ka sa aral ng Diyos. Hallelujah! Magagawa ka ng Diyos. Kung matapuhin ka, kung reklamador ka, magiging masunurin ka. May tao mo ba ito? Kung mati ka sa ulo mo, kaya palabutin natin. Espiritu ang Diyos niya. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya tayo pag-uwi ng Diyos. Hallelujah! Wala imposible sa Diyos. Kahit mamamatay tao, kapag ni Pablo, kaya kang gawin ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Alam mo lang siya, mag-submit ka lang. Amen? At kung punuan niya yung kakulangan mo. Hallelujah! Naging mighty. Uhayo. Nagawa ni David. Ilang hari ang nilumbok nila. Pero ito dati yung buhay nila. Dati mga drug addict, dati mga lasenggo, dati mga sugaro, dati mga nabuhay sa immorality. Pagkatapos nagawa ng Diyos, palapakan natin ang dating bakla sa ating tomboy. May tao ko nagawa ng Diyos. Wala ka imposible sa Diyos. Hindi nga sila nakarating sa ribulto sa sarili, nakarating sila kay Jesus. Ang Diyos na buhay na gumagawa ng mga dakilang bagay. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Eh, bakit tayo ganyan o? Kasi nakarating tayo sa ribulto, sa kahoy at bato eh. Pero napakarating tayo kay Cristo Puri ng Panginoon. Nagkaroon tayo ng fear of God. Hallelujah! Wala yung mga kamay dito. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Dati, sinusugatan natin ang puso ng Diyos. Dati, problema tayo ng Diyos. Ngayon si Satan na namang problema sa atin kasi umitan na tayo sa pwede. Nagawa na kasi tayo ng Diyos. Hallelujah! Ito mo ba ito? Pagkataan niyo ito. Nasa in progress pa tayo. Mag-isip si Pablo, sinabi niya yan. Nakikita ko kasi sa YouTube. Ang dapat palitan na ito. Walang pangalan. Hallelujah! Amen? Amen ba sinabi ko po kanina? O, may nakikinig pa rito. Hallelujah! Ano sinabi ko kanina? Ha? In progress pa tayo. Ayaw natin ipagmalaki na hindi tayo sa bawat isa. Pare-pare pa tayong ginagawa ng Diyos. Ano sabi ni Pablo? Para walang ipagmalaki bawat isa. Na masabi mo kasi naging mighty ko, naging anointed ako kasi higit ako sa kapatid ko. May tao po pa rito. Ang lahat na yan, ang Diyos ang may gawa niya.
Huwag mo purihin yung kapurihan ng Diyos. Panapakan natin ang Panginoon. Bigay mo sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Nakapanglay siya sa atin. Amen? At dapat pagmalaki natin siya. Dati pagmalaki na tayo sa kanya, dyan tayo mabuhay. Be like-minded. We have the mind of Christ. 2:16 na First Corinthians. We have the mind. Puno lang yung malinis yung kaisipan ni Jesus. Sound yung kanyang mind. Hindi siya accuser, judgmental. Katabo ba rin? Puno siya ng pag-ibig. Concern sa kapakanan ng kanyang kapwa. Masigit nung binigyan ng concern yung kapakanan ng kapwa niya kaysa sa kanya. So, tulang yalay niya yung buhay. Amen? Lakas na palakpak sa Diyos. Grabe. Sabi mo sa katabi mo, kaya pala tayong gawin ng Panginoon. Amen? Amen? Alam nyo, ano yan eh. Ang kailangan lang yan, pagkalawin mo lang siya eh. Hindi lumalaga kung ano yung weakness mo. Pangit yung ugali mo, purihin ang Panginoon. Maglublob ka lang sa Word of God, pagkagantiin yung ugali mo. Pagkiki ugali mo, sige yung ugali ng Panginoon. Ano na yan? Sabi mo, Master Builder ang Panginoon. Eh siya na, gumawa ng mundo ito eh. Amen? Siya na lumika sa atin. Hindi kaya niya tayo. Ayusin, lalo na yung puso natin. Amen? Amen? Ang kailangan lang sa atin, magkaroon tayo ng humility. At minsan, ginagawa ng Diyos yan, hindi direct ang siyang gumagawa. Ginagamit niya yung salita niya, ginagamit niya yung mga lingkod niya at mga kapatid, at minsan yung sitwasyon na nangyayari sa buhay natin. Para makita natin yung kaputihan ng Panginoon, lahat pa lang ito, all things work together for good. For those who love God and are called according to His will. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya kada pangit niya nagaganap sa atin. Amen? Amen. Ayaw pagandahin ng Diyos siya. Makita mo lang siya sa spirit mo. Huwag kang umaya, huwag kang magreklamo, huwag kang maging matabi, huwag kang magdahil. Amen? Huwag mo sisihin kung sino yung dinaanan. Maaaring ginagamit ng Diyos yan para sa iyo, para makita mo yung sarili mo. Natapos pa rin, kasi ang Diyos gumagamit ng instrumento. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen? Nakuha niyo po yun? Grabe. Ito yung mga katangian na pupunta kay David. Hindi ko ikaw yung pipiliin mo. Kasi pipiliin mo yung talagang mga warrior, yung mga magdirigma talaga, yung mga mighty. Amen? Pero si David napunta sa kanya, puro mga pausao. Puro ng stress. Kabiguan sa ulo. Aray, problema. Hirap na, ano, problematika. Ano masasabi yung problema ng iba? Ikaw mismo may problema. Paano ka magiging matama? Ikaw mismo bigo sa buhay. Napakahirap inisap ng ganito, amen? Grabe yung pagtsatsaga nito. Ito, hindi naman si David talaga gumawa niya yung grasyang sumasa kay David. Amen? Kaya nagawa sila. Pero panapakan natin ang pag. Kaya, kung titingnan natin parang walang pakinabang yung mga buhay nila. Pero sa Diyos, wala imposible siya. Pinili nga niya yung mahina para pahiyain yung malakas eh. Pinili niya yung mga mangga para pahiyain marurunong eh. Kaya di na malaga kung ano makulangan mo. Amen? Ang malaga, may Diyos na magpupuno sa lahat ng kakulangan mo. Palagpakan natin ang Panginoon. Kaya dapat tayo, huwag natin tingnan yung sarili natin na kasi eto lang ako. Eto ako ba nito? Kasi hindi ako anointed. Kasi hindi ako katulad ng kapatid na to. Lang anointed. Maganda yung boses. Hello? Huwag natin tingnan yung sarili natin. Huwag natin kawawain yung sarili natin. Amen? You know, yan nga ang gusto ng Panginoon. Yung wala yung empty key para punuan ka na lang na sumasa kanya. Tama ba ito? I-empty mo yung sarili mo. Kahit na marami kang alam, i-empty mo kasi iba yung kaalaman ng mundo kaysa kaalaman na galing sa Diyos. Wala pa ka natin ang Panginoon. Hindi nagtitinag ang diablo dyan. Sa diploma, sa ID, sa pinagal. Hindi nagtitinag ang diablo. Natama ba rito? Natitinag siya pagka ikaw nagpahukom sa Diyos. Hallelujah! Pag pinalaga mo na ikaw humugin ng Panginoon, tumaan ka sa mga kamay na magpapalayo. Yan siya tako. Amen, kasi pag tumaan ka niyang purihin ng Panginoon. Hallelujah! Amen, dahil expert yung gagawa sa iyo, purihin ng Panginoon. Mamamahala ang mga tao sa paligid.
eto ka na pa. Grabe, mga dating bakla, napapatutuo. Uy, na Panginoon, mga mighty man. Imposible maghanap to. Amen? Hindi gawa ng tao, nagawa ito ng Diyos eh. Talagang sa pamamagitan ng tao. Hallelujah! Genesis 14. Ito, maganda ito eh. Ito revelation talaga na binigay sa atin. Si Abraham, nagkaroon siya ng problema nung pamangkin niya si Lot, di ba? Nung pinoses yung Sodom at Gomorrah ng ilang ari, 5 ari yata yun. At nakuha ang bihag si Lot. Pero mapalitaan niya ni Abraham. Ang ginawa niya, tinipon niya yung mga kasambahay niya. Yung kasama niya sa bahay. Yung mga alipin niya, amen, yung mga katuwang niya, katulong niya. Mga taong bahay lang po. 318 sila. Ay, ano nga natin? Genesis chapter 14 verse 14. And when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his trained servants. Sabi mo, trained servants. Mga alipin niya lang ito, mga bahagi ng pamilya niya. Iba dito katulong, iba ito kasambahay. Born in his own house, 318, and pursued them unto Dan. Kasama niya ito. Hello? Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi na lang tayo taga-upo eh. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi na tayo taga-upo. Amen? Dapat magpithilin tayo. Ito, ano lang to, umaattend lang kay Abraham kung mga to. Hello? Pero dahil sila'y laki, kasambayan ni Abraham, amen? May tao po ba rito? Lagi silang ready. Sabi mo sa katabi mo, tayo po ay nasa digmaan, nasa labanan. May tao ba rito? May nakatingin pa rito. Sabi mo, nasa digmaan tayo. Hindi ang kaaway natin yung tao, hindi yung kapatid natin, hindi yung katabi natin. May tao ba rito? Hindi yung worship leader, hindi nag-AMC. Ang kaaway natin si Satan. May tao pa rito. Ay, hindi tayo pwede magtagumpay pag hindi tayo papagawa sa Diyos. Kailangan magawa tayo ng Diyos. At pag nagagawa tayo ng Panginoon, amen, magiging kapakinabangan natin siya. Kasi alam natin, ang kaaway natin is Espiritu, hindi tao. At hindi tayo pwede magtagumpay sa Kanya. Malipan tayo eh. Paggalawin natin ng Diyos sa buhay natin. Amen. Sapagkat siya mas makapangyarihan na sumasa atin kaysa sa Kanya. As sa mundo. Amen. Yung 380 member. Atente lang ng pamilya niya. Yung iba dito siguro, tagaluto. Yung iba rito, nag-a-asir lang kay Abraham. Sa ministry ni Abraham. Matapos pa rin. Pero, ulihin na pa yung kinawawa nila yung mga bumihag doon sa Sodoma. Niransak nila yung mga ari, tsaka yung kaaway nila at naagaw nila si Lot. May tao ba rito? Hindi mo sa katabi mo, hindi naman ari ang inis. Kailangan napakahalaga na role ng bawat isa sa atin. Maaaring hindi tayo maganda yung boses natin. Hello? Maaaring hindi tayo talented sa pagtuturo. Pero maraming bagay na po pwede tayo, ang Diyos, ay gawin niya sa buhay natin kung saan tayo tila. Amen? Natako ba? Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pumayag na humarap sa Panginoon. Huwag puupo ka lang sa gawain ng Panginoon. Maraming gawain sa gawain ng Diyos. Natako ba rito? Huwag kang pumayag na hindi ka ma-involve. Amen. Sayang yung ating pananatili sa mundo na tayo po'y pupunta doon sa Panginoon. Pagkatapos yung ating panahon na nilagay dito eh, labas-pasok lang tayo sa minis. Sunday Christian lang tayo. Hello. Natapo mo rin. Maraming ministry sa doon. Merong taga-suporta lang. Meron sa helps. Natapo mo rin. Amen? Hindi naman pala ang iyan ito eh. Pumunta si worship leader, tapos siya taga-punas lang dyan, masigit siya sa iyo. Natapo mo rin. Hindi nagtatagi ang Panginoon. Sabi nga sa Bible, yung pinaka-maliit na bahagi ng katawan, siya pa yung mas mahalaga.
Wala yata mga tao dito. Kaya ikaw na tumatayo sa huwag ka magmalaki ito sa mga nasa kampo dyan. Hindi mo alam kung ano yung buhay niya sa Panginoon. Si Epapras nga, purihin ng Panginoon eh. Hindi naman tumatayo sa harapan ko, pero nasabi ng Bible, Epapras labor in prayer. Hindi siya kilala, hindi lagi nasa harapan, pero nag-labor naman sa prayer. Amen? Di ba? Grabe yun, ano? Yun talaga yung humility. Hindi natin alam na ito pala yung buhay ng kapatid natin. Purihin ng Panginoon, iniiyak sa Panginoon ang bawat isa ng ministry ng Panginoon. Hindi nga siya tumatayo sa harapan, pero ito talaga yung, amen? Yung important, yung pag-ibig, talagang kahit hindi siya nakikita sa harapan, gagawin niya, itupunin niya sa Panginoon. Palapakan natin ang Diyos. Hallelujah! Ay sa katabi mo, sa hindi mahalaga kung marami tayong kakulangan. Amen, hindi tayo katulad ng iba na mataas yung pinag-aralan, maraming talent. Amen? Maganda yung boses, mahusay itong bugtong. Hindi naman ang ganyan, hindi nagtatangi ang Panginoon. Amen? Ang mahalaga, maintindihan pa unawaan natin na kaya tayong ayusin gawin ng Panginoon kung papayagan natin at magsasabi tayo sa kanyang kalooban. Amen? Pag alamin mo ang Diyos, huwag mo siya limitahan sa buhay mo. Huwag mo tingnan ang sarili mo maliit. Amen? Eh, si David niya maliit, pero ang laki nito lahat eh. Eh, tao mo rin to, pero ano ginawa ng Diyos? Pinabutan ni David siguro. Kasi ang Diyos ang malaki, hindi sa masakit natin. Ganun din tayo. Okay, sabi mo sa David, desire lang ang kailangan yan eh. Desire. Huwag tayo mga, ay mo, yung mga katangi, wala kang ano eh, wala kang yung mga kapuho ng pansin mo para piliin itong mga may problema itong mga pero nagawa sila ng Lord. Si Pedro ilang beses tinatuwa ang Panginoon. Natapo mo rin ito, pero nagawa siya. Alis kulto mga ito, sabi na sige pakibasa natin Acts 4:13. Kasi minsan ano eh, yung pag nakita mo yung mga tao, lalo na pagka yung mga elite, makikita yung mga credential niya, yung kanyang mga accomplishment sa buhay, yung kanyang mga university pinag-aralan, yun ang kanilang basihan para sila piliin ng mga tao. Ito, now when they say, the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned, unschooled, and ignorant, ang maging isda lang. Minsan nga, wala pang hula. They were unlearned and ignorant men. They were marveled. Namangha yung mga tao sa paligid nila. Ano ba naman? Wala lang alam kung di mangisda, pero bakit ganito? Grabe yung pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Hello? Eh kasi nasabi, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kahit mangingisda ka lang, kahit nanay ka lang, ganaw mo ba rito? Pag ang Panginoon sumasayo, magagawa mo. Amen? Yung hindi mo kayang gawin, kaya mo gawin sa Panginoon. Eto na yun. Sabi ko nga eh, lagi ko sinasabi eh. Kasi patay na si Ibi na nagpupunta rito, nakakausap si Jojo kasi may bahay siya doon, nakabata. Sabi kay Jojo eh, kung kilala mo na si Pastor na ando doon, hindi ka maniniwala magiging pastor niya. Tama ba rito? Amen? Okay, dapat sabihin mo, we must see as God sees. Ang tingin ng mga tao kay Pablo noon, mamamatay tao, killer. Amen? Parang mahirap pag-uwin ito. Tika sa ulo, mamamatay tao ito. Hindi na mababago ito. May tao po rito. Pero sa paningin ng Panginoon, si Saulo, ay si Pablo na lingkod ng Diyos. Kaya lumakpas siya doon sa kapintasan ni Pablo. Kundi nakita niya na si Pablo pwede niyang gawin. Hallelujah! Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Kaya nagawa niya si Pablo. Pero tingin ang mga tao, kanya nga, doon ka mamamay. So, ibig sabihin, pag nakita ng mga tao si Pablo, mamabanga sila. At pag nalaman nila na hindi si Pablo gumawa, kundi si Diyos, si Jesus dahil na-encounter niya, eh di ang karangalan, makapasa pa rin. Nakuha niya, alam pa ka natin ang Diyos. Katulad dito, sabi ng Bible, the church is the head and the nation is the tail. Ano ka sa bansa natin? Grabe mga umuupo dyan sa yung nagiging presidente natin, yung mga mababatas lahat na gumagawa ng batas at yung mga nailig natin mga napumulong mga leader. Grabe mga pinag-aralan niya. Pero kita nyo Pilipinas, ayan pa rin. Why?
Kasi hindi naman sa karunungan pinag-aaral mo. Ang inaasahan pa rin ng hindi mga leader natin, kundi yung church. For the church is the head and the nation is the tail. Palakpakan natin na ang role pa rin ng church ang gagamitin ng Panginoon. Amen! No, napaka halaga maunawa natin yung role natin as a church maging sa bansa natin. Tayo talaga yung inaasahan natin. Kaya kung saan natin dali ng bansa ito, kung siya makakarating. Kasi tayo yung head. Susunod lang siya sa atin. Talapakan natin ang bansa. Kaya ang role ng church, amen, ipanalangin sila. Di ba sabi ng 1 Peter 2, pray for our leader, for those who are in authority. Amen? Amen? At ang Diyos may panagpud siya. Pagdating ng tamang panahon, magkakaroon siya ng totoong leader na galing sa puso niya. At yung lahat ng pangako niya, propesya at plano niya sa bansang ito'y mangyayari at magaganap. Palapakan natin ang Panginoon. Kita niyo sa nakita ko dun sa Facebook ko, dun sa wall ko, grabe, yung mga naglalabasan niya yung mga natural gas. Nakita niyo ba yan? Sa Mindanao, sa Cebu. Grabe, ayaman talaga ng Pilipinas eh. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya ang dami mga bansa gustong agawin yung ating mga likas na yaman eh. Pero ang Diyos ang magtatanggol sa atin eh. Amen? Kasi kami, plano siya sa bansang ito. Ay, mapalad. Sabi sa katabi, mapalad tayo. Amen? Kasi kung titingnan na marami, no, pinapapakagin nila yung bansang Pilipinas. Maraming pulubi, maraming nasa basurahan, nangangalak, mahirap, third country. Yun ang tingin nila. Amen? Amen? Pinapakagin ng diablo ang bansang ito. Pero kung titingnan natin yung history, maraming sumakop sa bansa natin, pero hindi sila nanatili. Amen? Patuloy na iniingatan tayo ng Lord, nakakalaya tayo. Amen? At ang huling panahon na gagawin ng Panginoon, hindi po tayo mapupunta sa kamay ng ating mga kawin, mapupunta ang Pilipinas sa kamay ng ating Panginoon. Itaturn over niya. Amen? Ng church, ang bansa ito sa kamay ng ating Panginoon. Hallelujah! Mayaman ang bansa natin. Nagalabasan yung mga natural, billion-trillion na barrels ng natural gas. Wala pa sa bansa natin. Nasabi ka lang, yung isang nag-comment doon, magiging Dubai na kayo, parang Dubai na kayo. Basta Pilipinas, panapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Mayaman na ba sa Pilipinas? At ang yaman niyan, inilagay ng Panginoon. Amen? Kasi meron siyang purpose, meron siyang plano sa bansa niya. Kaya huwag mong kawawain yung sarili mo na ikinaging Pilipino. Amen? Isang araw, hindi ka mag-a-abroad para maging DH o OFW. Mag-a-abroad ang mga Pilipino kasi mga missionary sila, tagahatid ng mabuting balita. Hallelujah! At ang sabi pa nung isang nag-comment, isang araw tayo po ang magre-recruit ng mga taga-ibang bansa para maging domestic helper sa ating bansa Pilipinas. Hallelujah! I-reverse yung sitwasyon. Amen! Stolen property return. Hallelujah! Hallelujah! Lahat na ilagaw ng diablo, babalik ng Panginoon. Amen. Meron pa rin tradition. Hallelujah. Kanya ako, sabi ko nga, nasa ibang bansa ako. Sobra na ba? Nasa ibang bansa ako, narinig ko yan voice tape. Kasi wala pa mga cellphone. Nag-meeting sila, nakikinig ng voice tape. Kasi nasabi nyo yung sa Surigao, yung Kitorio, grabe. Ayaman ng Pilipino. Amen. At ito pagka ito nagmaterialas, purihin ng Panginoon. Ang lahat ng mga Pilipino, pagdating ng 18 years old, may parental share sa gobyerno. Sumusweldo ang mga Pilipino sa gobyerno kasi mayaman ang bansang Pilipinas. Palakpakan natin ng Panginoon. Kung kaya niya gawin ko sa ating buhay, kaya niya rin gawin sa bansang ito. Amen? Amen? Walang mahirap na bagay sa Panginoon. Dapat makita natin. Sabihin mo rin sa katabi yung expert builder. Kaya huwag matingin ang sarili mo. Ako, basta ako, atin lang ako. Huwag malimitahan ng Lord. Hindi pa tapos ang Lord sa buhay natin. Kali mo isang araw, ikaw yung nagkakapoy dito sa harapan na nag-worship dito. Hallelujah! Sabi ka nung pastor ko nun eh, sabi niya, Father, ikaw magturo doon sa New Life Seminar. Ikaw, pastor, pastor. Hindi, kaya mo yan. Siguro kung Tagalog, hindi, English po yan eh. Iba-ibang mga dahil. Hindi, kaya mo yan. Pag sinabi pala ng pastor, bunod ka lang eh. Amen? Pag matingnan nyo sa inyo eh. Pag binuksan mo yung tibig mo, magsimula ka na, tatapusin siya lang. Hallelujah! Walang mga natin na yun. Ito ba sa ibang ganing kayo, karangalan ng Diyos yan. Pero wala kang maraming bagay na ganito, tapos nagawa mo yung will ng Panginoon. Amen? O di siya mapaparangalan. Dahil sa piyaya niya, nagawa ko. Hindi sa akin lakas. Amen? Dami nagawa sila ng Panginoon. Kung kita natin si David.
nakita niyo yung puso nito. Mga nag-class ko. Kabilang siya nagkulang, nagkasalakipat siya. Pero siya nag-isa. Isang pastor. Kung pipiliin niya, maraming pipiliin nila sila Eliab eh. Mga kapatid ni David, kasi yung mga kasama sila sa army ni Samuel. Pero ano sabi na binireject sila, buti nga yung kakisigan niya. Sabi ni Samuel, wala ka na pa mga anak, meron na ito, no? Nagpapasko. Tawagin mo, hindi matatapos yung pag-andong na ito, mali pa makarating siya rito. Amen? At namakita si David, nandito lang ni David, purihin ang Panginoon yung siya yung pinili, hindi lang. Siyang buhusan mo na lang siyang pinili ko. For God looks at the heart. Amen? Hindi siya tumitingin sa paglabas ng kanya. Yung husay niya, yung galing niya, yung pinag-aralan, tumitingin ang Diyos sa puso ng isang tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Ganun yung po sa akin. Itama lang natin ang buhay. Mabuhay ng Panginoon. At pagka may mga bagay na natatad sa buhay natin, na gusto ng Panginoon alisin, huwag may pagtapang. Yung mga reservation natin sa buhay, may na gustong tanggalin ng Lord, huwag natin ipaglaban sa Lord. Ibigay natin sa Kanya. Amen. Ano? Hindi tayo magtira. Mali pang ma-empty tayo, hindi tayo pupunoy na tayo. Parang sa pagkikay, mali pang walang tayo, hindi ka magtira. Ganun yung empty natin. Yung mga bagay na alam natin hindi sa Panginoon. Kali natin sinasabi, kilos galaw na. Yung ating mga isip. Kaya natin mapamahalaan siya ng Panginoon. Amen. At doon mo tunay na mararanasan ang kaligayahan ng isang pagiging Kristiyan. Yung malayang-malaya ka sa lahat. Walang iyak ako sa sayo, Diablo, kasi no-vacancy siya sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Kasi ulit ka na yun. Puno ka ng pag-ibig. Hindi ka mapamilipas, kundi pagkas binaglito mo, binamahal mo, ginawa ka ng pangit, pinagkakatiyan mo ng mabuti. Pag naging karakter na natin yan, purihin ang Panginoon. Amen? Ano? Pagmamalaki tayo na. Sabi mo sa katabi mo, gusto mo pang makipagmalaki ka ng Panginoon. Hayaan mo siyang gawin niyang buhay. Lumaan ka sa Kanya. Amen? At pag pinitawang at nirelease niyan, amen, purihin ang Panginoon. Ganda ka po ba rin? Marunong na ako sa Panginoon. Tayo po lahat ito ba rin?